Hi, Quick Fox here. Okay, so here's the update number one for my 361 degrees Miro SL version 1. Okay, so ito yon version 1 ng Miro SL ng 361 degrees. Tignan niyo muna. Okay, ang ganda, magaan. Okay, very responsive. Ang midsole niya. Okay, so ilalim. Okay, so ang program ko kanina sa run ay 400 meters by 10 sets. So that's around 4 minutes, 3 minutes, 45 seconds pace naglalaro doon. Okay, so unang-una, this is a plateless daily trainer or super trainer. Wala siyang plate, wala siyang mahabang plate dyan, wala siyang nylon plate or carbon plate. Meron lang siyang maikling shank dito na fiberglass. Okay, so nakakatulong yan, nilagay yan dyan for stability and para maiwasan niya yung mga twisting ng sapatos para mas mabilis siyang mag-respond sa takbo nating mabilis din and mas stable din siya at the same time. So, this is a plateless super trainer. Super trainer kasi naka CQT Extreme midsole siya or foam. Yan yung top of the line racing foam ng 361 degrees sa mga running shoes nila. Okay, so ang bilis niya sa 4 minutes pace, 3 minutes 45 seconds pace, or even 4 minutes 30 seconds pace sa range na yan, it really feels light kasi 220 grams, 225 grams lang pala siya for size 44. It really feels light. Ang ganda ng bounce niya, energy return niya, ang ganda. Pagka-land ng ganyan, talagang ang bilis ng balik ng effort natin. Malambot siya pero nasa gitna siya, okay? Medyo nasa firm side siya ng soft, okay? Hindi siya lumulundo and hindi rin siya sobrang tigas or sobrang firm. May give pa rin siya sa foam niya, especially pag mabilis yung takbo natin. And it's really dialed for fast run, okay? But still, since this is a daily trainer or super trainer, pwede pa rin siyang gamitin sa mabagal na pace. So, talking about my program kanina, yung mabilis sa pace, very stable siya kasi nagmi-midfoot strike ako or land ako. Okay, kasi malapad yung ilalim niya. And yung tinatakbuhan ko, madaming corners, madaming liko. Makapit yung ilalim nito yung RPU outsole. And with my experience sa mga other older 361 degrees ko na naka-RPU outsole, matagal maupod ang RP outsole. Okay, so I'm expecting, ganito din naman kasi yung material ng mga luma nila, I'm expecting tatagal din to. Okay, lalo na yung isang Poplace 5 ko, ang tagal maupod. Okay, so yun. So, I can really feel yung lightness dito sa mga fast pace na program. And kung magpa 5K ako na race pace dito, that's around 4 minutes 30 seconds or 4 minutes 45 seconds na pace sa 5K, I can say na very confident ako na kaya niya mag-perform na maganda para sa akin. And I weigh 82 kilograms right now. And so far, yung midsole niya, yung CQT Extreme, it really feels bouncy and energetic para sa weight ko. And I can really use this sa mga fast-paced na race ko, like 5K, 10K races. Okay, so maganda to sa mga talagang gustong makatry or naghahanap ng trainer or racing shoes na walang plate na gusto nyong at least ma-maintain yung personal best nyo or ma-exceed nyo pa yung personal best nyo. Okay? So, if you want one shoes lang for your training and racing, okay? Let's say isa lang shoes gusto nyo. Okay? Ayaw nyo gumastos ng sobrang malaki para sa running shoes. Ito. Okay? Highly recommend. Ito yung magandang gamitin nyo, especially coming from 361 degrees na very, very quality yung mga running shoes nila, okay? Especially yung Miro SL nila. Naka CQT Extreme na midsole. Ang gaan, okay? Ang gaan and very, very breathable. Ang lamig sa paa, lalaki ng butas na yan, no? Okay, itong uppers niya. Okay, and
ito kasi meron kasi ang 1.5 na Mero SL, and itong one, it really feels racier para sa akin kasi gamit niya yung racing laces nila, yung gamit sa mga flame. Okay? So, sawtooth ang laces niya. Hindi siya basa-basa luluwag. And ganito rin yung foam niya sa may heel collar. Very race feel shoes. Okay? But I have no problem using this sa mga training ko like 10K, 21K, easy run or long runs. So, I just feel na it really feels racy, okay? Compared dun sa 1.5. Gusto ko rin yung 1.5 pero mas race feel ang makakomment ko lang dito. It really feels racy. And yung uppers niya, ayan talagang ano siya, very racy profile yung ano niya, yung material na ginamit sa kanya. And yung fit niya pareho lang ng 1.5. Okay? Pareho sila ng fit, snug fit, pero saktong-sakto. Yun, so I really like these sparse intervals, and especially sa tempo, okay? I'll do another video for my tempo program using this, okay? Kasi ina-alternate ko sila with 1.5, okay? So, yun. So far, happy ako. Very nice for the program na ginawa ko kanina, intervals, 400 meters by 10. So, yun. Ano pa ba? Basta, I can really feel na it really feels light sa paa pero ang kapal ng midsole niya. Yun ang nakakatuwa sa kanya. Okay, ang gaan niya pero mafe-feel mo na hindi siya nagbo-bottom out kasi ang kapal nga. Pero at the same time, makapal yung feeling mo sa foam pero at the same time hindi siya lumulundo. Okay? And once binilisan mo yung pace, pak, from slow jog, biglang accelerate ka, ang bilis niyang sumabay kasi magaan, plus, okay, ang bouncy, mabouncy yung midsole niya. Okay, so very responsive yung midsole niya. You can easily pick up the pace without lag or delay. Okay, so ganun ka-effective yung CQT Extreme sa mga acceleration. Ganda, ang gaan, no? So yun, kung may question kayo about 361 degrees Mero SL na super trainer, okay? So question lang kayo para masagot ko kayo agad. Okay? So again, Quick Fox here. Be quick and be safe.